Hello mga ka-listener, ako po si Ate Luan, ang inyong tagapaghatid ng kwento. Bago po natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating mismong YouTube channel. Sa isang tahimik na barangay sa lalawigan ng Pampanga, nakatira ang magkambal na sina Rosa at Lita. Bagabat sabay silang ipinanganak, lubos ang kanilang pagkakaiba sa ugali at pananaw sa buhay. Si Rosa ay panganay ng ilang minuto. Siya ay mapagkumbaba, masipag at laging may ngiti sa labi kahit nahihirapan. Mahal siya ng mga kapitbahay dahil handa siyang tumulong sa sinumanang walang hinihintay na kapalit. Si Lita naman ang bunso. Ngunit siya ang laging nagpapasakit at nag-aakala na siya ang mas maganda at mas mahalaga. Mula pagkabata, sanay na sanay siyang mang-aasar at manlait sa kanyang sariling kapatid. Tuwing may pupuntahan silang dalawa. "Tingnan mo nga sarili mo, Rosa," sabi ni Lita habang tinitingnan ang damit na suot ng kapatid. "Luma na yan at gusot pa. Ako, nakasuot ng bago at makintab. Talagang maswerte ka na lang at kambal kita. Kung hindi, baka hindi ka na makilala ng mga tao dahil sa pagiging simple mo." Hindi sumagot si Rosa, nakayuko lang siya at patuloy sa paglalakad. Pero hindi tumigil si Lita. "Bakit ba ganyan ka? Hindi ka nahihiya? Ako ang dapat na laging nasa unahan. Ako ang dapat na tinitingnan ng lahat. Ikaw, pangalawa ka lang. Sa lahat ng bagay, kahit sa itsura, mas lamang ako sa iyo." Lumipas ang taon at dumating ang panahon na nakakilala si Rosa ang isang mabait na binata na nangangalang Carlo. Si Carlo ay isang masipag na magsasaka na may busilak na puso. Nakilala niya si Rosa sa simbahan at doon niya nakita ang kabutihan ng kalooban nito. Hindi nagtagal, naging makiksintahan sila. Lihim silang nagkikita sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng bukid. Nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap at hinaharap. "Rosa, mahal na mahal kita," sabi ni Carlo habang hawak ang kanyang kamay ng dalaga. "Hindi man ako mayaman, pangako ko na ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Ang kabutihan mo ang nagbigay kulay sa buhay ko." Napangiti si Rosa at sumagot, "Ako rin, Carlo. Kahit simple lang ang buhay natin. Basta magkasama tayo, sapat na sa akin ang lahat." Ngunit nalaman ito ni Lita at lalong nag-aalab ang kanyang inggit. "Bakit siya pa? Bakit hindi ako? Mas maganda ako. Mas maayos, manamit, at mas nakakaakit kaysa... Iwan ko ba sa kanya?" Bulong niya sa sarili. Mula noon, binalak niyang agawin si Carlo para sa kanyang sarili. Tuwing makikita niya si Carlo, palagi siyang lumalapit at nagpapansin. Isang hapon, habang naglalakad si Carlo pauwi mula sa bukid, hinarang siya ni Lita sa daan. "Carlo, bakit si Rosa pa ang pinili mo? Tingnan mo ako, mas angat ako sa kanya. Sa lahat ng aspeto," panimula ni Lita habang inaayos ang kanyang buhok at damit. "Hindi mo ba nakikita na mas bagay tayo? Si Rosa ay masyadong payak, hindi siya marunong magpasaya ng lalaki. Ako, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Gagawin kong marangya ang buhay mo." Tumingin ng maayos si Carlo sa kanya at sumagot ng mahinahon, "Lita, alam kong kambal ka ni Rosa, pero hindi ako nagpapadala sa itsura lamang. Ang minahal ko ay ang puso at kabutihan ng kapatid mo. Hindi nasusukat sa ganda ang panlabas. Ang tunay na pag-ibig." Hindi natakot si Lita at lalo pang nagmatigas. "Ang bulag mo naman, Carlo.
Ang tagalan ba ng pagsasama niyo? Ano ang naibigay niya sa'yo? Wala. Ako, kaya kong ibigay ang lahat ng luho na gusto mo. Halika sa akin, kalimutan mo na si Rosa. Umiling si Carlo. Hindi. Hindi ito tungkol sa materialis na bagay, Lita. Ang pag-ibig ay hindi napipilitan at lalong hindi mo napapalitan ng kayamanan. Matatag ang aking panindigan kay Rosa. Huwag mo na kaming duluhin. Sa mga sumusunod na araw, paulit-ulit na sinubukan ni Lita ang iba't ibang paraan. Minsan ay nagpapanggap siya si Rosa para kausapin si Carlo. Minsan naman ay nagkakalat siya ng kasinungalingan tungkol sa kapatid. Sinabi niyang may ibang lalaki si Rosa na hindi ito tapat at marami pang ibang imbento, pero alam ni Carlo ang tunay na ugali ng kaniyang kasintahan. Kaya hindi nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Lita, huwag kang magkalat ng kwento na hindi totoo, sabi ni Carlo nang nahuli niya itong nagsasalita ng masama. Kilalang kilala ko si Rosa. Siya ay tapat at mabuti. Ang mga ginagawa mo ay lalo lamang magpapakita kung ano ang klase kang tao. Hindi ako matitinag sa anumang sabi-sabi mo. Dahil dito lalong nagalit at nagtampo si Lita. Pakiramdam niya ay inuinsulto siya at minamaliit ng lahat. Bakit ba ayaw ninyong makita ang halaga ko? Ako ang dapat ang pinipili. Mapapahamak kayong lahat dahil sa pagtanggi niyo sa akin. Sigaw niya siya habang umiiyak at galit. Dahil sa matinding galit at inggit na kumakain sa kanyang puso, naisip ni Lita na gumamit ng ibang paraan. Narinig niya mula sa matatanda sa kanilang lugar na may nakatirang sa gubat na matandang babae na may kakayahang gumawa ng kulam at sumpa. Binalat niyang lapitan ito para pagtulungan si Rosa at napunta sa kanya ang pagtingin ni Carlo. Isang araw, madaling araw na, tahimik na lumabas ng bahay si Lita at naglakad papasok sa masukal na gubat. Mabigat ang kanyang mga hakbang at puno ng galit ang kanyang isipan. Nakarating siya sa isang lumang kubo sa gitna ng mga puno at doon niya nakita ang matandang mangkukulam na nangangalang Aling Marta. Nakasuot ito ng kupas na damit at may hawak na tungkod sa gawa ng kawayan. Anong kailangan mo sa akin, binibini? Tanong ng matanda nang hindi man lang tumingin siya ng diretso. Gusto kong humingi ng tulong, sabi ni Lita habang nanginginig sa halong takot at galit. May kapatid akong kambal na si Rosa. Inagaw niya ang lahat sa akin. Ang alam mo ba yung ang pagtingin ng iba? Ang papuri. At lalo na ang pag-ibig na lalong gusto ko. Gusto kong maramdaman niya ang hirap. Gusto kong lumipat sa akin ang pagtingin ng lalaking iyon. Tumingin ng masinsinan si Aling Marta kay Lita. Nakita ang kadiliman ng kanyang mga mata. Alam mo ba ano ang kapalit ng hinihingin mo? Ang kapangyarihan nito ay hindi libre. Ang bawat sumpa na ibabato mo sa iba ay babalik din sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Handa ka bang harapin ang anong mangyayari? Dahil sa sobrang galit, hindi na nakinig si Lita. Kahit ano pang mangyayari, basta pa mapahamak si Rosa at mapunta sa akin ang gusto ko. Tatanggapin ko ang lahat, huwag ka nang mag-alala sa kapalit, ibibigay ko ang anumang hilingin mo. Umiling na lamang ang matanda at sinimulan ang kanyang gawain. Kumuha siya ng dahon, ugat at iba pang bagay na ginagamit sa kulam. Habang bumubulong ng mga salita, hindi naintindihan ni Lita, gumawa siya ng isang bagay na ibibigay sa dalaga. Ito ang ibibigay ko sa iyo, sabi ni Aling Marta.
Ihasa mo ito sa pagkain o inumin ng kapatid mo, ngunit paalala ko sa iyo, ang kasamaan ay hindi nagbubunga ng kabutihan. Sa huli, ikaw rin ang magdurusa. Tinanggap ni Lita ang bagay na iyon nang may ngiti sa labi. Dahil sa tuwa, salamat po. Ito ang simula ng pagbabago ng kapalaran ko. Mula ngayon, ako na ang magiging hari ng lahat. Hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay magdadala sa kanya ng matinding pagsubok at pagbabago sa kanyang sarili. Sa kanyang pag-uwi, puno pa rin siya ng galit at pagkakaalang magtatagumpay siya sa kanyang masamang balak. Ngunit ang tadhana ay may ibang nakalaan para sa kanya, isang aral na matutunan niya sa pinakamahirap na paraan. Masayang masaya si Lita habang naglalakad pabalik ng kanilang baryo. Hawak niya ng mahigpit ang maliit na supot na naglalaman ng ibinigay ng mangkukulam. Sa bawat hakbang niya, lalong lumakas ang kanyang loob at lalong lumalim ang galit sa puso niya. Sa wakas, bulong niya habang nakangiti ng nakakaloko. Sa wakas, ako na ang magiging bida. Ako na ang hahangaan ni Carlo. Si Rosa? Maiiwan na lang siya sa dilim at kahihiyan. Karapatan ko ang lahat ng ito. Bakit kailangan siya ang laging pinagpala? Mas maganda ako. Mas matapang ako. Akin na ang lahat. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang matandang si Aling Ising na matagal na nilang kapitbahay. Napansin ni Aling Ising ang kakaibang kinikilos at tingin ng dalaga. Lita anak, tawag ng matanda. Saan ka ba galing? Bakit parang ibang inyong anyo? Parang may dilim na bumabalot sa iyong mukha. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisiyan mo sa huli. Ang kapalaran ng tao ay hindi dapat piliting baguhin sa masamang paraan. Tiningnan lang ni Lita ng masama ang matanda at sumagot ng may halong pangungutya. Huwag mo akong pakialaman, matanda. Alam ko ang ginagawa ko. Sa tingin mo ba patutuwa ako habang ang kapatid ko ay laging panalo at ako ay laging nasa anino niya? Panahon na para makita niya ang tunay na halaga ko. Huwag kang makialam dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Umiling na lang si Aling Ising at nagdadasal sa isip. Patawarin ka naman ng may kapal sa iyong pagkatigas ng ulo ng ulo. Ikaw mismo ang magdurusa sa iyong sarili. Pag-uwi ni Lita, nakita niyang naghahanda ng tanghalian si Rosa sa kusina. Masigla itong kumakanta habang naghihiwa ng mga gulay. Nagpangisi si Lita at dahan-dahang pumasok sa tinatago ang kanyang dala. Ate, nandyan ka na pala. Pagbati ni Rosa nang makita ang kapatid. Magluluto ako ng paborito mong sinigang. Hinihintay din natin si Carlo, may dala siyang sariwang isda galing sa ilog. Sa halip na matuwa, lalo lang kulubot ang noo ni Lita. Tingnan mo nga naman, sabi niya nang may halong asyar habang dahan-dahang nilalapit ang misa. Napakabait mong tingnan, napakabuti mo, pero sa likod niyan, inaaga mo ang lahat ng dapat ay sa akin. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging kasing ganda at kasing talino ko. Nagpapanggap ka lang na mabait para kaawaan kanila. Huminto si Rosa at malungkot na tumingin sa kapatid. Bakit pa ganyan ang iniisip mo, Lita? Kambal kita. Mahal na mahal kita. Wala akong inaagaw na kahit ano. Kung mayroon man akong natanggap, gusto ko rin ibahagi sa iyo si Carlo. Ay naging akin dahil tapat siya sa akin, hindi dahil inagaw ko siya. Tama na inyong pagliwanag, galit na sagot ni Lita. Sa araw na ito magbabago na ang lahat.
makikita natin kung hanggang saan aabot ang kabutihan mo. Habang abala si Rosa sa paghahain, dahan-dahang binuhos ni Lita ang laman ng supot sa mangkok ng sabaw na nakalaan para sa kapatid. Nanginginig man ang kamay dahil sa kaba, tinuloy pa rin niya ito dahil sa matinding damdamin. Ilang sandali pa ay dumating na si Carlo, masaya siyang bumati sa magkapatid. Ngunit agad niyang napansin na ang bigat ng mukha ni Lita at ang kakaibang amoy na nagmumula sa inahandang pagkain. Magandang hapon sa inyong dalawa, bati ni Carlo sabay abot ng dalang isda. Rosa, ang bango ng niluluto mo pero may napansin akong kakaiba. Umupo sila sa hapagkainan, agad na inabutan ni Lita si Rosa ng mangkok na may sabaw kung saan niya hinaluan ng sumpa. Kain ka na, ate. Huwag kang mahiya, sabi ni Lita nang may mapagkunwaring ngiti. Bago pa man malasahan ni Rosa, nagsalita si Carlo. Sandali lang po. Pahintulutan ninyo akong magdasal muna bago tayo kumain. Nagdasal si Carlo ng mata taimtim at habang nakapikit biglang umamoy ng masangsang sa ibabaw at biglang nagbago ang kulay nito. Nagulat silang lahat at agad nahulog ang takot sa puso ni Lita. Lita, seryosong sabi ni Carlo habang nakatingin ng diretso sa mata ng dalaga. Anong ginagawa mo sa pagkain ito? Bakit ganitong naging anyo nito? Ang kabutihan ay hindi kailangan matatalo ng kasamaan. Alam kong gusto mong makuha ang atensyon ko. Pero hindi ito ang tamang paraan. Hindi ko magugustuhan ang taong handang maragit sa sariling kadugo para lang sa sariling kapakanan. Natakot si Lita at nagsimulang magsalita ng pabalang. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Parang may libo-libong karayom na tumatusok sa kanya. Ang babalang sinabi ng mangkukulam ay natupad. Ang sumpang inihanda niya para sa iba ay bumalik ng buong lakas sa kanya. Aray! Ang sakit! Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sigaw niya habang gumugulong sa sahig. Aling Marta, bakit hindi gumana ang binigay mo? Bakit ang nagdarosa ay ako? Lumapit si Rosa para tulungan siya, pero itinaboy niya si Lita. Huwag mo akong lapitan. Huwag kang magkunwaring maawain. Ito ang gusto mong mangyari sa akin, hindi ba? Umiyak na sumagot si Rosa. Hindi, Lita. Kapatid kita, gusto kitang tulungan. Patawarin mo ako kung may nagawa akong mali sa'yo, pero huwag mong idaan sa masama ang iyong inggit. Ang pag-ibig ay hindi nakakuha sa takot o sumpa. Dahil sa tindi ng sakit at pagsisisi na unti-unting gumising sa kanyang puso. Napagtanto ni Lita na mali ang kanyang pinili. Nakita niya kung paano siya mahalin at intindihin ni Rosa kahit na siya ay naging masama. Nakita niya kung gaano katatag ang paninindigan ni Carlos sa kabutihan. Pumunta si Lita sa gubat upang humingi ng tawad sa mangkukulam. Ngunit wala na doon si Aling Marta. Ang tanging nakita niya ay ang tuyong dahon at ang hangin na bumubulong. Ang gawang masama ay sarili rin babalik. Umuwi siyang luhaan at lumuhod sa harap ng kapatid at ni Carlo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat ng katangahan ko. Nabulag ako ng inggit at pagnanais na maging higit sa lahat. Ngayon alam ko na ang tunay na ganda at nasa puso. Ang tunay na pagmamahal ay hindi napipilitan o napapalitan ng anumang itim na kapangyarihan. Magbabago na ako. Niyakap siya ni Rosa ng mahigpit. Pinapatawad na kita, kapatid. Simulan natin ang panibagong buhay ng may kabutihan at pagmamahal. Mula noon, naging
Mapagkumbaba na si Lita, tinanggap niya ang kanyang lugar at natutong magmahal ng walang hinihiling kapalit. Ang aral na naiwan na pangyayaring ito ay kumalat sa buong baryo na ang inggit ay lason sa puso. Ang kabutihan ang tanging susi na tunay na kapayapaan. Kaya yan ang tandaan nyo. Para sa mga nang-iinggit dyan or ano pa kung ano pa dyan, tandaan nyo, huwag kayong mainggit kasi yung inggit ay magdudulot ng kapahamakan sa ating puso. At yan ang paraan na maghanap tayo ng sarili nating ipupukpok sa sarili natong ulo. Kaya tandaan nyo yan. Bye!